kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagpulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng DXMS Radio Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, October 10, 2014. Ito po ang pang-22 beses na pagsahimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugalin po nating sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang Derek, dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usapang pangkapayapaan ay makakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapiyamang gabi, Pio Kulongon, at isang malamig at maulan na gabi sa lahat. Ako po si Pla Makabot. At ako naman po si Derek Sanico. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakaraang Huwebes, mga ka-network, pinag-usapan po natin ang ilan sa mga kaganapan sa ilang barangay ng Cotabato City kaugnay nga ng pagsasagawa ng Community Dialogue Forum ng mga kasama natin sa Kumunet, ang Unipil Women. Ito ay bilang bahagi ng kanilang suporta sa Bangsamoro Peace Process na naglalayong makapagkalap ng mga saloobin ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan patungkol sa draft Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang mga impormasyong nakalap ng Unipil Women ay siyang ipapasa naman nila sa concerned panels kaugnay ng pagsusulong ng transparency at inclusivity sa kabuuang pagtatalakay sa draft Bangsamoro Basic Law. Oo nga, no, kasamang plano at tuloy-tuloy pa rin ang mga activities hindi lamang ng mga kasama natin sa Kumunet o kundi pati na rin ang iba't iba pang mga organisasyon, no, upang magpakita ng suporta sa kasalukuyang proseso ng draft Bangsamoro Basic Law, no. At talagang napakagandang bagay na todo suporta rin ng mga kababayan natin o ang ating mga constituents sa pamagitan ng kanilang pakikilahok sa lahat ng mga naging consultations at sa mga public hearing, no, na ginagawa sa iba't ibang mga lugar. Sinyalis ito ng magandang pagpapakita, no, o pakibahagi sa buong proseso upang hindi mapag-iwanan ng mga latest na informasyon, no. At saka kaugnay pa rin nito kasamang PLA, ang Transitional Justice and Reconciliation Commission ay nagsasagawa ng kanilang official launching noong nakaraang Sabado. Ito ang ating tatalakayin ngayong gabi, no, kung ano pa ba itong Transitional Justice and Reconciliation Commission. Ano ba ang mga magiging mandato nito at kung sino-sino ang mga bumubuo sa komisyon na
na ito, no, at ipapaliwanag yan sa atin mamaya lamang ni Bangsamoro Transition Commission Raisa Jadjuri. Kaya antabayanan po natin yan. Antabayanan talaga natin yan kasamang Derek at ng ating mga tagapakinig, ang panayam na yan kasamang Derek. Mapalad tayo at pinaunlakan tayo muli ni Attorney Raisa upang may paliwanag sa atin ang tungkol sa TGRC, particular na doon sa mga hindi nakadalaw ng kanilang launching. At mga ka-network, ipaabot niyo po sa amin ang inyong mga katanungan, opinion, saloobin at suwestyon. I-text nyo lamang po sa mga sumusunod na Comunet mobile numbers. Para po sa mga smart subscribers, mag-text sa 0998-1690597. At para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text lamang po sa 0915-4548-554. Inulit ko po para po sa Smart 0998-1690597 at sa Globe po 0915-4548 at 554. Ayun, maraming salamat nga, no, kasamang Pla. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:41 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, Transitional Justice and Reconciliation Commission o TJRC nagsagawa ng kanilang unang public event sa Cotabato City. Senate panel nagsagawa ng public hearing sa Cotabato City. ISIS recruitment sa North Cotabato, pinasinungalingan ni Governor Mendoza. At ang ika-4 na ating news ay galing po sa ating kasamang si Brad To Alfonso. So, mamaya papakinggan natin si Brad To Alfonso. Transitional Justice and Reconciliation Commission o TJRC inulunsad sa Cotabato City. Opisyal na inilunsad ang Transitional Justice and Reconciliation Commission ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or NCAB noong nakarang Sabado, Oktobre 4, 2014 sa Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City. Pinasiyaan ni Switzerland Ambassador His Excellency Ibos Shiber ang naturang paglulunsad. Naroon din si GPH Peace Panel Chair Professor Miriam Coronel Ferrer at MILF Peace Panel Chair Muhagir Iqbal. Pinangunahan ni Professor Ferrer ang pagsagot sa mga katanungan mula sa mga lumahok sa nasabing paglulunsad. Kasama niyang sumagot sa naging mga katanungan ang mga bumubuo ng TJRC na sina Miss Mo Blicker, Chairperson ng TJRC, Jonathan Season, Senior Advisor ng TJRC, Attorney Isaac D. Mastura, member ng TJRC na nagre-representa sa MILF, at si Attorney Cecilia Jimenez, member ng TJRC na nagre-representa naman sa GPH. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Professor Ferrer sa lahat na huwag madismaya sa estado ng draft Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Ipinahayag naman ni Swiss Ambassador Ivo Sibier na ang pinaka-concern ngayon ay ang pagtutok sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa presentasyong ipinakita ni TJRC Chair Mo Blicker, ipinaliwanag niyang kailangang magtagpo ang justice at ang reconciliation. Walang justice kung walang reconciliation at walang reconciliation kung walang justice. Binubuo naman ng panel of discussants ni na Deputy Governor for the IFPs in the ARM representing the IFPs. Ustad sa Rabi Angkal representing the Muslim sector at ni Attorney Benedicto Bacani ng Institute of Autonomy and Governance or ng IAG representing the settlers. Senate panel na nagsagawa ng public hearing sa Cotabato City. Nagsagawa ng kauna-unahang out-of-town public hearing sa Cotabato City sina Senate Committee Member Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Senator Teofisto Ginggona III kahapon,
October 8 sa Notre Dame University Gymnasium, Cotabato City. Inibitahan sa nasabing public hearing ang 27 na representante mula sa iba't ibang sektor ng Cotabato City. Layunin nito na makapagkalap ng mas malalimang diskusyon patungkol sa mga isyong kinakaharap hindi lamang ng Cotabato City kundi pati na sa iba't ibang malaking syudad sa Mindanao. Ayon kay Senador Bongbong Marcos, ang demokratikong pakikipagdialogo ay mahalaga sa pagkakaroon ng proposed law na katanggap-tanggap sa Mindanao at sa buong bansa. Aniya, kailangan maging all-inclusive ang buong proseso ng pag-review ng Bangsamoro Basic Law. Ito ang layunin ng kanyang komite na malaman at marinig ang mga pananaw ng lahat ng apektadong sektor sa komunidad, particular na sa mga continuous provision ng BBL. Halimbawa nito ang mga issue ng wealth sharing sa pagitan ng national government at ng New Bangsamoro Entity, pati na rin ang jurisdiction ng Philippine National Police at ng sariling police force na itatatag sa Bangsamoro government. ISIS recruitment sa North Cotabato, pinasinungalingan ni Governor Mendoza. Pinasinungalingan ni Cotabato Governor Emilio Mendoza ang mga reports na mayroong nagaganap na recruitment ang ISIS or Islamic State of Iraq and Syria, particular sa mga kabataan na kanyang nasasakupan. Sinuportahan naman ito ng Cotabato Provincial Police Office. Ayon sa kanila, maingat nilang minomonitor ang mga activities ng militant Muro group sa kapalit na probinsya ng Maguindanao. Ayon naman kay Governor Mendoza, may mga naka-line up ng programa ang probinsya ng Cotabato para sa kabataan gaya ng scholarship grants, leadership training at livelihood projects. Ito ay upang mailayo sila sa anumang hindi magandang plano ng mga rebel groups na nag-ooperate sa probinsya ng Cotabato. With proper funding and guidance, I don't see any reason for a poor child to become our bill, ayon pa kay Governor Mendoza. Ngayon na po kasamang Pla ay mapakinggan natin yung isang interview sa nating kasama na si To Alfonso, no, na kasama niya doon sa kanyang interview si Dato Mangon, chairperson ng Sulong Bangsamoro Movement. Ito po ay kaugnay sa pagbisita ni Senador Bongbong Marcos. Inorganisa po ito ng Sulong Bangsamoro Movement. Organization ito is in Cotabato City. Ang layunin nito ay upang magsuporta sa issue ng Bangsamoro Basic Law na tayo ay nananawagan sa Congress na i-adapt na ang agreed version ng Bangsamoro Basic Law. At nawagan din tayo sa Congress at sa gobyerno na ng Pilipinas na niwasan nila na ma-dilute uli ang Bangsamoro Basic Law. At ito ay pasana upang mainak yung Bangsamoro Basic Law at upang sa ganun ay makamit na natin ang tunay na kaunlaran at tunay na kapayapaan sa Mindanao. Sino-sino bang bumubuo nitong Sulong Bangsamoro? Binubuo po ito ng mga organisasyon, ang United Youth for Peace and Development, ang CBCS, Consortium of Bangsamoro Civil Society, ang BCGP, Bangsamoro Center for Justice, ang Mindanao Action for Peace and Development, ang MODEC, ang BCIN, Bangsamoro Communication Network, at ang Kabalikat Civicum ay kasama rin natin dito. Nakatutok ito sa issue po ng Bangsamoro Basic Law na tayo po ay hindi po sumasalungat kung ano man yung napag-agrihan o mapag-usapan ng both panel ng GPH at ng IMAILF. Susuporta tayo kung ang tingin natin ay yun na ang nakakabuti. At tayo ay maging against kapag ang makikita natin ay hindi katanggap-tanggap o kaya ay hindi makakaresolba sa problema ng Bangsamoro. Ano po bang inaasa natin sa dalawa nating panahon ngayon, Dr. Bongbong Marcos at Senator Gingona sa pagpunta nila dito sa BBL consultation? Based doon sa panayam po sa kay Senator Gingona ay ang kanilang role po dito sa public hearing po ng Bangsamoro Basic Law ay upang pakinggan yung hinaing, yung suggestion po ng nakakarami ng maging ito man ay settlers, ito man ay Muslim, IPs ay kanilang pakikinggan yung kanilang suggestion patungkol po sa usapin ng Bangsamoro Basic Law. At ayon sa interview na narinig natin sa kay Senator Gingona po ay tututok sila doon sa kung may mga objection na
makikita sila is yun ang tututukan nila at tatanungin yung tao na may objection kung ano yung dahilan para hadlangan or may objection siya. Inyo pong pananaw, ito pong dalawang senator na nandito ngayon ay sumusuporta sa BBL. Ayon po sa panayam sa kanila ay full support sila. Pero sinisigurado nila na ito po ay hindi na magkaroon ng problema sa bandang huli kasi dumaan sa proseso. Magandang umaga kasamang Dats. Ano po ba ang inaasahan natin dito sa dalawang bisita? Ngayon ay isa sa mga magbibigay ng mga mensahe dito sa gagawing BBL consultations. Ang inaasahan natin dito ay 100% na kung ano man yung nilalaman ng comprehensive agreement at naging Bangsamoro Basic Law, yun po yung ma-approve. Ibig sabihin, wala pong mababawas. Sapagkat ang nakikita po natin dito ay ito po ang tanging solusyon para tuldukan ang matagal ng kaguluhan dito sa Mindanao. Kaya tayo ngayon ay nanawagan na sana no deletion in the enactment of the Bangsamoro Basic Law. Congress adopt the agreed versions of the BBL, no? At kasama na din po yun yung pag-enact into law the GPHMLF agreed draft of the Bangsamoro Basic Law. Now, bakit ganito yung panawagan natin? Simply because it is a product of a 17 years negotiation entered into between the GPH and the MILF. Kung makikita po natin, napakataas po ng demand ng MILF bago sila pumasok sa usaping pangkapayapaan because they were opting for a cessation. At sa loob po ng 17 taon na series ng negosasyon ay bumaba po yung demand ng MILF from independence to a mere genuine autonomy na which is suitable and applicable for the Bangsamoro people in order to resolve their legitimate grievances po. Ano po bang nakikita niyo mga problema sa pagdinig ng BBL sa Kongreso? Ang kabilang po sa nakikita natin, tinatanggap po natin yun sapagkat tayo ay nasa demokratikong bansa. Kabilang po sa mga nakikita natin dito ay ang pag-oppose po ng mga congressmen natin, lalong-lalo na yung hindi covered ng core territories. So, inaano po natin na sana magbago po yung ganun at sapagkat ang pinaka-primary pong naapektuhan nito ay ang mamamayan po dito sa core territories, lalong-lalo na po yung nasa Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Sulub, Basilan at saka yung mga karatig munisipyo po ng Lanao del Norte at saka ng North Cotabato. Ang inyo pong panawagan sa mga sumasalungat halimbawa dito sa pagsulong ng BBL? Tayo po ay nananawagan sa iba't ibang grupo na lalong-lalo na sa ating mga congressmen, sa mga civil society organizations at saka sa iba't ibang leader na sana po ay suportahan na po ang Bangsamoro Basic Law sapagkat ito lang po ang nakikita nating solusyon upang tuldukan ang matagal ng kaguluhan dito sa Mindanao. Kami po sa hanay ng Sulong Bangsamoro Movement ay natatakot na kapag hindi na resolba ang problema at kapag hindi naaprubahan itong Bangsamoro Basic Law ay magiging puwang po ito sa pagsibol ng maraming grupo, ng maraming mga radikal na elemento na sisibol dito sa Mindanao sapagkat mawawala na po yung pag-asa at yung pagtingin ng sambayan ng Bangsamoro dito po sa usaping pangkapayapaan at lalong-lalo na po dito po sa Mindanao. Meron pa po ba kayong mensahe? Mensahe po sa mga naririto at sa mga Bangsamoro, patuloy po tayong tumutok at patuloy po tayong maging vigilante sapagkat ito po ay para sa ating lahat. Kung kinu-question po natin ang laman ng agreement na ito, hindi po ito masasabi nating perpekto, pero isa po ito sa pinakakumpletong agreement sa kasalukuyan. Yun lang po, maraming salamat. Balita Bangsamoro. At yan po ang mga naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro. Ikaklaro lang po natin kasamang Derek yung unang na-interview po si Brother Yusuf Lumambas po, General Secretary ng UNIPAD. Kasama niya si Dats Magor. Ang mga ka-network, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga kasama sa Comunet sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan ngayon ngang nasa proseso na ng pag-review ang Congress sa draft Bangsamoro Basic Law. Relakip din dito ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front. Ano ang masasabi mo ngayon na nasa Kongreso na ang BBL or the Bangsamoro Basic Law? Sa tingin ko po, para sa aking pansariling pananaw at opinion, napakaganda po ng pagkakataong ito na ang Bangsamoro Basic Law ay nasa Kongreso na dahil dito po natin talaga nakikita na kung saan ang ating mga sinusulong, ang sinusulong ng Bangsamoro na state kumbaga or yung sinasabi nilang autonomy doon sa pansariling pagpapasya ay may nakikita tayong development at maganda ito
na para sa mga Bangsamoro ang framework na ito, ang BBL, no? Lahat ng sakop ng BBL. Napakaganda itong pagkakataon na tayo bilang Bangsamoro nakikita natin na may progression yung mga ginagawa natin o yung mga ginagawa ng mga higher authorities. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, ito isang positibong pagkakataon na kung saan ang Bangsamoro Basic Law na matagal nang inaabangan ng sambayan ng Bangsamoro ay nasa Kongreso na at pinag-uusapan at tayo ay naniniwala na sa lalong madaling panahon ito ay magiging ganap ng batas. Sa tingin mo, maaprubahan ba ang BBL sa Kongreso at bakit? Napaka-positibo ng aking pananaw. Unang-una, naniniwala ko na ang liderato ng Kongreso at ng Senate, no, ng lower house at ng upper house ay suportado ang panukalang batas na BBL. Nakita naman natin na nung isinabmit ito ng presidente sa Kongreso ay agad-agad na nag-convene ang committee, both the lower house and the upper house, para ito ay matalakay. Well, sa aking pansariling pananaw, no, ito naman ang mga leaders naman natin together with the government officials and the Mar Islamic Liberation Front officials. Ginagawa din naman nila ang lahat just to prove na itong Bangsamoro Basic Law ay talagang maipatupad at ang kabuuan ng framework agreement na binubuo ngayon between the GPH and the MILF ay matupad sa mabuting paraan. Kasi matagal na natin itong minimiti ang pag-a-approve nung sinasabi nating government, no, autonomy na hinihingi talaga matagal na panahon ng Bangsamoro. So, para sa akin talaga, siguro, ang mga opisyal naman natin ay gagawa talaga ng paraan para maipatupad tong Bangsamoro Basic Law. Ano naman ang inyong mga rekomendasyon upang mas lalo pang mapaintindi ang BBL sa lokal na mga komunidad? Siguro kailangan nating ipaliwanag ito sa ating mamamayan mula sa barangay, no? Sa komunidad kung saan ang mga tao ay magiging apektado, no, ng panukalang batas. Siguro kailangan nating magkaroon ng maraming approach, no, para mapaliwanag talaga sa kanila ang naturang batas. Unang ginagawa nyo, no, gaya ng ginagawa ng CommonNet na kung saan pinag-uusapan sa ere through radio broadcast ang BBL. Ang ibang paraan siguro ay kailangan natin makadevelop ng mga IEC materials, no, mga materials na kung saan mababasa mismo ng ating mga kababayan yung proposed Bangsamoro Basic. Nararapat lang siguro na ang mga kinauukulan tulad ng mga personahe na nakakaalam nitong Bangsamoro Basic Law, particular ng mga opisyal na ito, ay sila na mismo yung magpapaintindi doon sa kanilang mga nasasakupan kung ano ba talaga itong Bangsamoro Basic Law. Kasi ang Bangsamoro Basic Law naman din, base sa aking pagkakaintindi, hindi lang naman ito obligasyong ipaintindi doon sa mga Bangsamoro lang. Pati na rin sa mga kapatid natin mga Christian, dapat maintindihan nila kung ano ang nilalaman ng Bangsamoro Basic Law. Kasi hindi naman din sinasabi, no, ng ating mga mababatas, hindi naman sinasabi sa framework agreement na kung Bangsamoro Basic Law lang, ang sakop lang niya is ang Bangsamoro, no? Ang Bangsamoro Basic Law po, para sa ating kaalaman, at ang buong framework agreement, ito po ay nasasakop hindi lamang ng mga Bangsamoro, pati na rin po ang mga kapatid nating Christians, mga kapatid nating IP. Ano ang inyong mga panawagan sa Congress hinggil sa BBL? Unang-una, siguro madalin ang pagpasa ng batas. Alam natin na magkaroon ng Transition Authority o yung sinasabi nilang Bangsamoro Transition Authority. At upang hindi tayo gugulin ng panahon or ma-short yung time ng Bangsamoro Transition Authority para itatag yung Bangsamoro government, ay dapat sa lalong madaling panahon. Ako, umasa ko na by early 2015, by February or March, ganap na itong batas at may papatayo na ang Bangsamoro Transition Authority, no? Yung Bangsamoro government. Sa ating pong Kongreso, ang masasabi ko lang po siguro, dalian po natin. Kasi po, sabik na sabik po yung taong bayan at sabik na po yung nasyon ng Bangsamoro at buong Pilipinas kung ano ba talaga yung kahantungan nitong framework agreement at nitong Bangsamoro Basic Law, kung ito ba ay mapapatupad at kung ito ba ay madidiscard, no? So, dito po, tinitignan po ng taong bayan kung hanggang saan po yung kakayahan natin bilang isang opisyal, no, na iniluklok ng mga mamamayan doon sa kanilang mga posisyon. Dito po natin mapapatunayan kung karapat dapat po ba tayo sa mga posisyon na yan na ating inuupuan. At more power po
sa mga bumubuo nitong Bangsamoro Framework Agreement between MLF and GPH, pati na rin po sa mga mababatas natin. May God bless you all. Okay sir, maraming salamat sir at Maraming salamat din sa pag-imbita. Sa mga nakikinig po, no, ugaliin po nating suportahan itong framework agreement. Hindi lang po ito para sa Bangsamoro, para po ito sa lahat, maging Kristiyano ka man or Muslim, para po ito sa pangkalahatang kapayapaan. Tinig ng Kapayapaan. Ang napakinggan po natin ay mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Balita Bangsamoro. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon ay ganap ng alas 8 ng gabi. Mga ka-network, sa punto pong ito, atin pong nakakapanayam ng live si Commissioner Raisa Jajuri ng Bangsamoro Transition Commission upang lubos na may paliwanag sa atin ang mga Commission of TGRC. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi po. Assalamualaikum mga tagapakinig po. Bakit po ba binuo yung TGRC at ano po ba yung magiging papel nito sa Bangsamoro peace process? Kasi dun sa Annex on Normalization at nabatay din dun sa Framework Agreement on the Bangsamoro, merong mga napagkasunduan ng MILF at GPH na magkakaroon ng programa patungkol sa transitional justice na para matugunan yung mga legitimate grievances ng mga Bangsamoro people, yung ma-address ang historical injustice, human rights violations, saka marginalization. So itong TGRC ang body o ang mekanismo para pag-aralan ano ba ang programa para matugunan yung mga ganong pangangailangan na magkaroon ng pagtugon dito sa mga grievances, no, ng mga tao. So TJRC po ang mag-aaral ano ang appropriate or tamang programa para ma-attain itong transitional justice. Kasama na po ba dito, Attorney, yung mga halimbawa, yung biktima ng mga karahasan, no? Nung mga komunidad natin dito sa Mindanao, halimbawa yung mga massacres at saka yung iba pang mga hindi magagandang pangyayari, no, noon, no, simulan nung 1970s hanggang sa kasalukuyan. Ay kasali po ba ito sa tinututukan ng ating Transitional Justice and Reconciliation Commission? Kasama itong mga human rights violations na ito doon sa titingnan ng TJRC, no? Pero kung ano ang programa para ma-address itong human rights violations, yan po ang gagawin pa lamang ng commission. Ibig sabihin po ba nito, Attorney, sila po ba ay mga ngala pa kung ano ba yung magandang pamamaraan para po ma-resolve itong mga transitional justice na tinatawag? Yan nga po ang kanilang mandato. Para pag-aralan at gumawa ng rekomendasyon kung ano yung nararapat na tugon o programa para sa mga transitional justice issues. At ito namang mga rekomendasyon nila, ipapadala nila ito sa magkabilang panig sa mga panels ng gobyerno at ng MILF at dapat aksyonan ng parehong panel para magkaroon tayo ng programa na may implement, no? Patungkol sa transitional justice. Si kasamang po, Attorney, may dagdag po na katanungan. Assalamualaikum, Attorney. Waalaikumsalam. Paano po ba yung proseso o mekanismong gagamitin ng TJRC sa pagpapatupad sa kanyang mandato? Ang nalalaman ko, maggagawa sila ng mga konsultasyon at iba pang pamamaraan
para makausap, para makakuha ng datos tungkol dito sa mga legitimate grievances na kailangan tugunan. So, maaari pong mangyari ito sa pamamagitan ng pag-conduct ng mga pulong, ng mga survey, mga pag-aaral, mga interview, pagkonsulta sa mga eksperto, at pag-aaral sa mga existing, yung mga meron na tayong mga mekanismo dito sa Mindanao o sa Pilipinas na maaaring magamit sa pagtugon dito sa mga transitional justice issues. Okay po ma'am. May mga na-identify na po ba tayong mga organization na itatap ng TJRC kaugnay ng pagpapatupad ng kanilang mga mandato? Ang alam ko, nagsisimula pa lamang ang TJRC, no? Nakailang pulong na sila para organisahin ang sarili nila at mag-approve ng isang internal rules. At makailan, nagkaroon sila ng public launching sa Cotabato at ngayon in the next 2 days sa Maynila naman magkakaroon din ng public launching. So, tingin ko hindi pa tapos yung pagtukoy ng sino-sino ba ang mga lokal na grupo na tutulong, iaasahan nilang magbigay ng tulong sa kanila dahil maraming lugar kasi ang kailangan nilang puntahan at maraming grupo at mga individual na kakailanganin nila hihingan nila ng tulong. Okay po, attorney. May mensahe po ba kayo, attorney, o panawagan sa ating mga tagapakinig? Sana po dahil ito yung kauna-unahang pagkakataon magkakaroon tayo ng isang formal na mga hakbang patungo sa pagre-resolba o pagtingin sa mga transitional justice issues. Ang panawagan po namin ay makilahok tayo. Marami po na kwento ng mga Bangsamoro at mga tao dito sa Mindanao ay dapat mailabas at dapat matingnan kung merong kaukulang pagtugon sa kanilang mga hinaing. So, mangyayari lamang po yan kung tayong lahat ay aktibong makikilahok sa mga gawain ng TJRC. Maraming salamat po, attorney, at magandang gabi po sa inyo. Okay, magandang gabi rin po. Tinig ng Kapayapaan. Ang ating pong nakapanayam na si Commissioner Raisa Jajuri ng Bangsamoro Transition Commission. Maraming salamat po sa binahagi niyong impormasyon, attorney, at naway muli niyo po pong kaming mapaunlakan sa mga susunod pa po naming programa. Muli maraming salamat po. Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:07 ng gabi. Dito pa rin sa Bangsamoro, Tinig ng Kapayapaan. Sana po ay makatulong yung ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ang mabuti ang mga updates at iba pang mga activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon, hinanaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers. Para po sa Smart, 0998-1690-597. At para naman po sa Globe, 0915-4548-554. Inuulit ko po, 0998-1690-597 at 0915-4548 at 554. Sa pagpapadala po ng mensahe, huwag kalimutang banggitin ang inyong complete name o nickname at maging ang lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line.
Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbabalik po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:11 ng gabi. Kasamang plan, no? Maganda masyado yung ngayong mga nakaraang araw kung makikita natin yung mga pangyayari dito sa loob ng Central Mindanao at naaayon dun sa ating mga gustong mangyari, lalong-lalo na dun sa mga consultation na ginaganap patungkol sa Bangsamoro Basic Law. Tama ka kasamang Derek. Actually, isa pa pinakamagandang nangyari dito, especially dito sa Cotabato City sa Notre Dame University, yung nangyaring pagpupulong na kung saan dinaluhan ng mga senador o senator na galing pa sa Congress para marinig yung mga inanaing ng mga kababayan natin dito. Kung sa bagay, no? Pero kung ikaw yung tatanungin kasamang Pla, kasi kung titingnan natin sa ngayon, di ba, makikita natin, no, lahat halos ng mga usapin ay patungkol sa Bangsamoro Basic Law. Sa tingin mo kaya ipapasa ito within this year? Anong tingin natin? Kung ako na, para sa akin na pansariling opinion, sana yun ang pinakamalaking hiling natin doon, sana mapabilis at maaprubahan agad, kasi para naman yung kapayapaan or the peace and order of the Mindanao, especially not only the Mindanao ang affected dito, whole Philippines kapag hindi pa ito mag-success. So yun yung pinaka-inaasam-asam ng mga Bangsamoro dito, especially sa Mindanao, na maaprubahan na at may pasa na ang pinaka-asam-asam nating lahat na kapayapaan. Oo nga, ako nga rin, kung ako yung tatanungin kasamang Plus, at tingin ko naman may ipapasa yan, no? Kaya lang ang hindi malinaw sa atin diyan kung ang ito bang draft Bangsamoro Basic Law ay buo pa rin ba, makukulangan ba ito, or madadagdagan, no? Ayon nga doon sa mga nakaraang araw na kung saan nakikita natin doon sa mga public hearings, para bang kung titingnan mo yung buong proseso ng mga public hearings natin na kasamang Pla, ay para bang mayroon pang kulang, no? Dapat na idagdag doon sa Bangsamoro Basic Law na ito, na para magiging garantiya natin na ito ay talagang katanggap-tanggap, no, sa mamamayan ng Mindanao, lalong-lalo na sa Bangsamoro people. Tama ka kasamang Derek. So sana kung ano man yung mga kakulangan na yan, sana mapunan kasama. Oo nga, yun nga yung panahon. 'Di ba kung napakinggan mo yung sinabi ni Senator Bongbong Marcos, no? Ano pa ba yung gusto natin mangyari dito, ano? Ano pa ba yung sa tingin natin saang provision pa ba, no? Dalawang public hearing na yung aking napakinggan, no, kasamang Pla, lalo na doon sa Senado, sabi nila mas maganda na ma-language na into the law yung mga kulang. Sa tingin natin ay parang ano ba yung karapat-dapat na ilagay pa, halimbawa sa pagkaroon ng teritoryo, no? Ano ba yung mga kulang diyan, no? Ano pa ba yung dapat natin ilagay diyan, no? Halimbawa doon sa ministerial form of government, ano ba bang kulang diyan, no? Kung may kakaroon tayo ng Bangsamoro Transition Authority after ng 2016, kung ako nga lang yung tatanungin, dapat siguro kasamang Pla bago upuyo sa 2016, dapat nga 60% of the
sa transition sa anong tawag doon sa parliament ay siguro karamihan diyan sana ay mailip. No, opinion ko lang 'yon kasi nakikita ko sila yung naghihirap at saka nakikita natin at makikita natin dito yung good governance na sinasabi. Oo, kasama. Tama 'yan. So kung maaari nga sana lahat ng mga dapat na mapunan or dapat na may pasa sa ginagawang batas na to maayos na. Oo nga, kasamang pla. Pero sana po ay siguro kung mayroon mang mga nakikinig sa atin ngayon ng mga liderato ng MILF kasamang pla. Kasi napapansin ko doon sa mga public hearings, lalo na doon sa nung public hearing dito sa Cotabato City ay mukhang kulang ang representasyon ng ating MILF. Talagang ang sumasagot lang sa lahat ng halos na katanungan doon ay nasa government panel, nasa OPAP. Wala tayong naririnig na mga opinion o mga kasagutan ng mga tanong ng ating mga kasamahan dito sa Central Mindanao na sana masagot din ng MILF para makikita din natin at marinig din natin yung kanilang mga opinion patungkol dun sa mga tanong para maklarify na din. So ang ibig mong sabihin ay nananawagan ka sa isa sa mga kasamahan natin o miyembro ng MILF na magpresenta sila. Magpresenta sila para marinig natin kung ano naman yung sa kanilang side. Tama yun, tama yung kasamang plan. Ayon sa mga opinion ko lang po. Sa pansariling opinion mo. Kasi nga, nandun tayo dun sa public hearing na yun at sa buong araw na nagdi-discuss sila nung mga provision, ano pa ba yung mga maraming katanungan ay tanging sumasagot lamang ay panig ng gobyerno. Sana naman ay magkaroon din ng representative yung ating MILF para naman patas yung pagsagot. Kasi kung halos lahat ng mga katanungan ay sasagutin ng ating opinion ko po ito kasagutan dun sa ating mga tanong kung minsan kasi ayon dun sa aking pagtingin sa public hearing ngayon, hindi nila mailahad kung ano man yung mga background nung Bangsamoro B Cyclone na ito, yung proposed Bangsamoro B Cyclone na ito. Kaya kung minsan kulang yung kung hindi mo mapi-feel kung bakit ganito yung nilalaman. Kasi nga yung grounding, kailangan talaga pag sinagot natin yung mga katanungan, paano yung grounding, para maintindihan ng lubos ng mga nagtatanong kung ano ba yung talagang gusto nating mangyari. Bakit ganito yung laman ng ating Bangsamoro B Cyclone? Kaya natin to! Tag-ulan na naman. Ang aming bahay madalas pa namang binabaha. Dapat handa ka. Ha? Paano? Magtabi ng flashlight at portable radio na bago ang baterya. Maglaan ng stock ng pagkain, inuming tubig, gaas, baterya, at first aid supplies. Ganun ba? Paano kung binabaha na kami? Isara po ninyo ang kuryente, kalan de gas, at gripo ng tubig sa bahay. Huwag gumamit ng electrical equipment at siguraduhin hindi maaabot ng baha ang mga muebles at appliances. Huwag na rin pong gamitin ang gas o electrical equipment na nalubog na sa tubig. Naku, butit nalaman ko. At Nay, tandaan po iwasang pumunta sa mga lugar na maaaring magkaroon ng landslide at huwag makipagsapalarang tumawid sa mga ilog na malakas ang agos. Kung may cellphone o telepono, panatilihin po itong bukas. Gagawin ko yan para manatili kaming ligtas na pamilya ko. Opo, at kapag sobrang tumaas na ang tubig, tumawag na po ng saklolo at magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Kaya natin to! Kung hindi natin mapipigilan ang pag-init ng mundo sa lalong madaling panahon, ay mapapabilis ang paglusaw ng yelo sa North at South Pole. Kapag nangyari ito, maraming mga lugar sa mundo ang malulubog dahil tataas ng husto ang level ng tubig. Maraming tao at mga hayop rin ang mamamatay dahil sa kawalan ng matitirhan at mapagkukunan ng pagkain. Kaya maging instrumento ng pagbabago, tumulong sa pagpigil ng pag-init ng mundo. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula nang napirmahan ang CAP sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAP? Ano nga
ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras dito sa Radyo Bita ay ganap ng alas 8:20. Reminders po sa lahat ng miyembro ng Kumunet or ng Cotabato Multimedia Network, bukas po sa araw ng Biyernes or Friday, October 10, 2014, ay magkakaroon po tayo ng simpleng office warming party. Party! Kung saan inaanyayahan po namin kayo na makisalo sa amin. Atin din pong inimbitahan ang ilang sa mga naging partners din natin at mga nakasama natin sa ating advokasya. Isang forum naman ang pinamagatang Conversation on the Indigenous Peoples Imperative in the Bangsamoro. Gaganapin po bukas, October din po yan, sa Mindanao Training and Resource Center o MTRC sa Davao City mula 1:30 to 5 o'clock PM. Hatid naman po yan sa atin ng ating ka-network na Mindanao People's Peace Movement or ng MPPM. Announcement din po na yung registration po sa Bangsamoro Human Resource or Professional Mapping ay meron pong extended hanggang October 15 pa po yung registration through online. So kung sino pa pong gustong mag-register through online, pwede pa po hanggang October 15 po, extended po yun. Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Ayun na, maraming salamat kasamang plan sa muli yung ating mga kasama dapat pupunta sila bukas. Anong oras yung date? Alas 12 So ito ay office warming party Minsan lang po magpa-party itong ating mga kasama kaya punta na po tayo doon. May lunch po tayo doon. Ikaw pupunta ka ba? Sana kung wala akong schedule bukas pupunta talaga ako. Kaya lang kumusta mo lang po ako doon na kasamang plus sa ating mga kasama. Sana nga makapunta rin ako kung hindi rin kagaya mo na may schedule din bukas. So, kasi nga para bang na lang natin parang nagkakaroon na lang tayo ng kanduli doon sa ating mga ginagawa para sa kapayapaan sana po yung mga kasama natin ay sumama na po doon sa ating kanduli bukas. Okay, so lahat po kayo pumunta po kayo para man baka meron dahil dyan sa mga party na gagawin o kanduli natin na gagawin meron tayong iba pang maisip na ikakaganda o ikaka-improve ng ating programa. Diba? Oo nga, pwede natin pag-uusapan kahit kumakain habang nagsasaya tayo. Diba, kasamang plan. Dahil nga doon sa mga efforts natin sa usaping pangkapayapaan, patungkol din doon sa peace process natin, ay bigyan din naman natin ng kahit konting kasiyahan, panahon yung ating mga organisasyon na ipagdiwang naman itong ating mga ginagawa. Tama kasamang Derek. Importante rin yun kasi tawag yan. Basta, bukas. Pumunta po tayong ka-partners. Kasi kung minsan kasamang plan, iniisip na lang natin, trabaho tayo ng trabaho. Wala na tayong panahon, di ba? Wala na tayong panahon na ipagdiwang yung ating mga success. Yun na nga kasamang Derek Yun na nga kasamang Derek kahit na nga warming party na nga yung tinatawag na gagawin bukas hindi pa natin sigurado kung makakapunta tayo or hindi. Sige lang pero sana yung ating mga kasama sa community ay mabigyan po nila ng panahon itong ating office
warming party bukas, ano. Alas 12 magsisimula po tayo ng alas 12 ng lunch, may snack po tayo hanggang sa hapon, no? Sana ay mapaunlakan niyo po yung aming paanyaya sa inyo bukas. Hanggang hapon pala yan. Po, sa opisina ng Forum CFD. Hanggang hapon. Wala nang gabi. Hanggang hapon. Hanggang hapon lang. Pati dinner, hindi na pwede yung kasama pala. Pero asahan po natin next week, ano, magkakaroon din tayo ng kapihan na sa forum, ano. Next week? Next week. Hindi natin alam kung Tuesday o Wednesday ba yan magaganap. Kasi nga, iniisip din natin kung ano ba yung bakante ng ating mga kasamahan. Napag-usapan din natin yung mga susunod pa natin ng mga activity sa Forum CFD. Paano ba natin i-capacitate yung ating mga kasama, madagdagan yung ating kaalaman sa mga patungkol sa broadcasting, ano, at saka iba pang pamamaraan sa paghahatid ng magandang impormasyon sa ground kasamang club. Okay, so ka-text ko rin nga pala si Brother Tualfonso after sambayang sa Wakoto ng Juma. Pupunta rin pala sila from the Unipad. So ibig sabihin marami rin pupunta, Brad. Kaya ikaw pumunta ka na rin. Kung ano may naka-schedule mo, cancel mo na. So nga, no, kasi pupunta kami ng Makilala bukas. Kasama ko po yung tri people natin, ano, na mga kasamahan. Okay. Ayun, at dyan po nagtatapos ang ating programa, no, kasamang mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. At ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin ang pagbigay ng wastong kaalaman para sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng miyembro ng Communet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pagbahagi para sa ikatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Communet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Katuntraya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for the Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, IPDEB, DXUP, at ng Mindanao Action for Peace and Development at sa suporta ng GIZ at Forum ZFD. Ang nakagapay po natin sa technical side si Ginoong Jonathan Estorbo at kasama naman natin sa Forum ZFD sina May Pagco at si Bobet Dimaucom. Ako po si Pla Makabuat at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat kasamang Pla. Ulitin po natin, ano, yung warming party natin bukas, no, dyan sa Forum CFD, alas 12 ng tanghali, no. Doon na po tayo maglalans, may snacks po na kasama, no. Saka sa lahat ng aming tagapakinig, no, dyan sa North Cotabato, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, ano, sa inyong pakikinig sa amin. Ako naman po si Derek Sanico. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Webes dito pa rin sa DXMS Radio Bida. Mapia magabi sa Kanlulangon, maayong gabi, Fiyo Kulungonon, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullah. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radio Bida 882 sa inyong mga pihitan.